Good evening mga anak po. Mayroon na naman ako isang ikwento sa inyo. Nakatuwa ito ng mga kwento sa mga sinaunang panahon. Ito ay kwento ni Christopher. Itong Christopher na ito, kilala na natin to sa buong mundo. Ito yung pinaka malaking tao na Christopher ang kanyang pangalan. So, sabi nga niya dito, what does the name Christopher means? Anong kahulugan daw ng Christopher na ito? Sabi niya, in Greek, Christophoros means the one who comes. One who comes Christ. According to the legend, Christopher was a very big man, almost a giant. His ambition was to serve the mightiest of kings, but he could not find the one that earned his living beside a river, carrying travelers across to the other side. One night, a child asked Christopher to carry him across. When he were both halfway over, the child became so heavy, oh Lord, that it took all the great Christopher's strength to reach that river bank. He told the child that he had never carried such a weight before. The child replied, "Do not be surprised. You have tonight carried on your back the whole world and its sins. I am Jesus Christ, the mighty King of your sick." Then Christopher abandoned everything to follow Christ, and in due course was put to the death for his faith. Lord, ito natakatuwa rin ito mga anak apo na kwento. Kumbaga yung habang si Christopher na tumatawid sa ilog, may bata na nagpakiri sa kanya. So, nung nasa kalagitnaan na sila, nabigatan na si Christopher. Kaya sabi ng bata, huwag ka magreklamo kasi buong mundo dala-dala mo. Kumbaga ito yung kasalanan ni Christopher na kumbaga hindi niya ito na ibigay sa Panginoon. So, hindi niya alam na yung palang bata na ito ay yung ating Panginoon na si Jesus Christ, na ito yung hinahanap niya na tagapagligtas. Kaya si Christopher, nagmangha siya na ang bigat-bigat, hindi na niya kaya buhatin. Kaya itong bata na ito pala yung ating Panginoon na nagpakita sa kanya na buong kasalanan niya na mabigat na kay Christopher, na ito ay hindi niya na i-confess sa ating Panginoon. Oh Lord Jesus, itong nakatuwa naman itong kay Christopher kwento, na sa unang panahon din, na ito ay kwento-kwento lang. Kumbaga, na kwento lang ito na Christopher sa kanyang buhay. Pero ang totoo talaga, itong si Christopher, malaking tao ito, na talagang nangarap siya, may mga ambisyon siya na mag-serve siya, pero hindi niya naisagawa. So, kumbaga, nakita na niya na yung ginawa ng Panginoon sa kanya, na nagpapasaan sa kanya, sinabihan na siya na ito na yung hinahanap niya, na kumbaga na
nalampasan ni niya yung buong sansinukob sa kaniyang kasalanan. Kaya nakatuwa naman to si Christopher. Kaya salamat sa ating Panginoon sa ating maiksing kwento na ito ay katuwaan lamang dahil itong si Christopher, kumbaga siya ay naghahanap talaga ng dakilang Diyos. Kaya dito pinakita sa kanya na yung habang siya nagtawid sa ilog, pinasa na niya yung buong sansinukob. Ito yung kanyang mga kasalanan. So, sabi nga niya, inabandon niya ang lahat ng bagay at siya ay sumunod sa Panginoon. Na ito yung nagdala sa kanya doon sa kamatayan sa kanyang panampalataya sa kanya. Kaya salamat sa kwento ni Christopher na ating nabahagi rin. Para katuwaan ito mga anak apo na itong kwento-kwento na ito ay nakatuwa naman. Kaya kayo ay masayahan sa mga kwento na ito na ako rin nasayahan din ako na nagbasa ng mga kwento na ito. Kaya sinishare ko rin sa inyong mga anak apo. Kaya maraming salamat sa inyong lahat na patuloy talaga kayo na hindi tumigil sa pagsunod sa akin, sa ating mga kwento, mga anak apo. Taos puso ako nagpasalamat sa inyo na lahat ng mga vlogs natin, sinusundan talaga ninyo. Kaya salamat sa ating Panginoon na mismo yung ating Panginoong gumagabay sa atin sa araw-araw na natin na mga vlogs. At kailangan talaga natin mga anak apo, lagi tayo manalangin sa ating Panginoon kasi nakita natin ang mundo ngayon may pagbabago-bago na. Kaya mapansin natin sa mga ibang bansa may mangyayari, kaya talungan natin sila, mga anak apo, iampo natin sila, naingatan sila sa ating buong may kapal na walang iba kundi yung ating Panginoon na lagi nagliligtas sa atin. Kaya mga anak apo, ito lang anibili ni nanay na lagi lang tayo dumudulog sa ating Panginoon at manalangin lagi sa ating mga kaligtasan at sa ating mga kalusugan o sa ating mga paggabay ng Panginoon sa anumang mga bagay na ating kailangan sa Kanya. Kailangan natin sabihin sa Panginoon at kung ano man yung ating mga kasalanan, kailangan tayo ay dumulog, bahagi natin sa Panginoon kung ano man ikumpis natin ang lahat na para malinis tayo sa Kanyang harapan at lagi tayong sumusunod sa Kanyang kalooban. Kaya mga anak apo, ang ating Panginoon lang talaga ang ating mag-aliw sa ating mga kung ano man ang mayroon tayong mga kahinaan. Siya lang yung nag-aaliw sa atin at gumagabay sa lahat ng bagay. Kasi mga anak apo, alam mo natin, mahal na mahal talaga tayo ng ating Panginoon. Kung lagi lang kayo magbasa sa Kanyang masalita, malalaman ninyo kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Na ibinigay niya ang Kanyang sarili para sa atin, para tayo ay makatanggap ng buhay ng Diyos, na hindi tayo mawalay sa Kanya, na tayo ay laging nakaugpong sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya shout out mga anak apo, praise the Lord, ingatan kayong lahat sa ating Panginoon. Kaya ang lahat ng mga trabaho ninyo, alay natin sa Panginoon, mga kalusugan, mga negosyo, pagmamaneho, pagmamasyal, lahat ay kasama natin ang Panginoon. Kaya praise the Lord mga anak apo. Miss you all. Amen.